iniwan mo doon tapos hindi ka na bumalik. Pinigil akong umiyak. Pero sabi nga ni Kuya Bin, lagi niyang pinagdarasal yung pamilya niya na kabayan, no? 'Di ba nabanggit ko po kanina na dito sa kabilang bundok, nabanggit ko po na dalawa ang anak ni Tatay Ronnie dito. So nakita natin si Kuya Marwin, no, na isa sa mga anak na pang-apat anak ni Tatay Ronnie po mga kabayan. So medyo lumuwag-luwag na at masaya ako mga kabayan na meron na akong nakakausap na kahit papaano maganda yung aming pag-uusap mga kabayan. May masaya, naghahalo yung saya, lungkot, luha, no, ngiti sa pagtatagpo ngayon sa isa sa mga anak ni Tatay Ronnie. So ngayon, magkasama po pala sila. Tama. Si Kuya, Kuya Binbin, pang ilang anak siya ni Tatay Ronnie? Pangatlong anak ni Tatay Ronnie na si Kuya Binbin. Nandito din nakatira na ito din ang tinitirahan ni Kuya Marwin, no? Tama? Diyan ka nakatira kay kuya mo kasi may asawa na. Wala pa kasing asawa si Kuya Marwin. So si Kuya Marwin nakatira kay Kuya Binbin at si Kuya Binbin ngayon mga kabayan, puntahan natin kasi malamang matagal na silang hindi nagkikita. Matagal na daw po silang hindi nagkikita at nandoon ngayon sa taniman kaya puntahan natin. Okay, samahan mo kami Kuya Marwin. So ibig sabihin si kuya mo dito ay matagal na. Matagal na. And then, dati, nakatira ka sa lolo mo na nagpapalaki sa'yo. Dahil nga po, ang mama mo ay, sabi mo kanina, ay nasiraan ng bait dahil sa pag-anak sa'yo na nabinat. Okay, so, ayan. So, ano ngayon ang ginagawa ni Kuya Binbin? Gabi. Ha? Gabi. May taniman si kuya mo dyan. Opo. So, ikaw naman ay tumutulong kay kuya mo katulad kanina. Opo. Nangangahoy ka or Nangangahoy. nagsisiba ka ng kahoy. Opo. Tumutulong ka sa kuya mo. Opo. Oh. Hindi nabanggit mo sa akin kanina. Pumapasyal ka kay Tatay Ronnie. Nagdadala ka ng bigas. Opo. Hinahatiran mo siya. Opo. Last time, nung pumunta ka nung huli, anong bit-bit mo papunta doon kay tatay mo? Hindi na po pumunta doon. Ha? Yung bigas yung natid ko doon. Ha? Yung bigas lang po yung natid ko doon. Naghatid ka rin ng bigas sa kanya. Opo. Paano yung ano mo? Yung pinagkikitaan, sabi mo kanina, puso. Opo. So ngayon pag namumuso ka, pag meron kang kita, Binibiling bigas. binibilhan mo ng bigas si tatay mo. Hinahatiran mo din siya. Opo. Paminsan-minsan. Opo. Oh, very good ka ha. Salamat ha. Dapat ganun ha. Habang nabubuhay pa ang tatay nyo, no, ay huwag yung kakalimutan na dalawin at bisitahin pa rin ha. Aday mga kabayan. Grabe yung daan dito. Nakakatakot. Gabi ng kuya ko po. Wow! Ito po. Ay, ito na. Hello, Kuya Bin. Hi. Ari ko. Diyos ko. Grabe naman tong taniman mo dito. Ito yung taniman mo. Hello, pasensya na sa disturbo. Tika, wait lang. Lagyan kita ng mic ha. Para marinig kita. At magkaintindihan tayo. Ay, ano ba yan? Natutumba naman na ako papunta dito. Nawalan ako ng lakas mga kababayan. No, nawalan ako ng lakas. So, ito yung taniman mo. So, ano bang mayroon dito? Gabi? Gabi. Sa kamuti? At, iba pa. Marami. Ube po. Ube. Ayan, nakikita ko nga yung ube. Yan. Tsaka yung gandos po. Yan. Okay. Diyan tayo, Kuya Bin. Dito tayo. Upo tayo. Dito ka upo. Ako dito upo. Ay. Ang sarap.
Ay, Diyos ko Lord! Ang sarap dito. Grabe, tanaw ko ang kaluluwa ng Pilipinas, mga kaabayan. Kahit napagod ako sa pag-akyat, naka-inhale-exhale ako, ang sarap sa pakiramdam na ganito ang matatanaw mo, mga kababayan. Diyos ko, so ito na nga. Okay. Dito ka. Nga po, mga kababayan, kaharap ko na naman ngayon si Kuya Ben or Binbin. Tama? Maitanong lang kita. Anong tunay mong pangalan? Yan lang po. Binbin Sibal. Sibal. So, Binbin Sibal. Anak ka rin ni Tatay Ronnie Sibal? Opo. Pero hindi kami nagkakilala si mga bata po. Kaya hindi niya po kilala kahit minsan. Hindi ka kilala ni tatay mo? Bakit? Hindi kami nagkasama. Teka. Ilang taon ka noon na nawala ni papa mo? 3 years po siguro. 3 years old ka noon. Saan ka napunta? Sa mga tita ko rin po. Lumaki ka sa mga kaanak mo, sa tita mo. Tapos, ano yun? Hiningi ka? Iniwan ka ni mama mo, ni papa mo, nanay mo? Nung Kuya Ben. po sa tatay ng nanay namin, doon ako iniwan. Tapos sabi ng yung lolo ko, hindi na babalik yung mga tatay mo, saka nanay mo. Siya yung malit noon, sumunod sa akin. Sinabi na lumaki ka rin sa lola mo at lolo. Sinabi na iniwan ka doon sa mga lolo at lola mo. Sinabi ng tatay mo na iwanan ka doon. Sabi nila doon po, nag-igib lang sila tapos hindi na bumalik po. Nag-igib lang si mama at si papa mo. Ang sabi nila doon sa lolo at lola mo. Ngayon, hindi na bumalik si mama at saka si papa mo. Bakit daw? Saan sila pumunta ni Tatay Ronnie at saka si mama mo? Ano bang pangalan ng mama mo? Terry po. Terry? Saan pumunta si Nanay Terry at saka si Tatay Ronnie? Bumalik po ata sa Villa Maria. Doon sa bundok? Sa lugar ni tatay. Bakit hindi kayo sumunod? Or hinanap nyo ang mama nyo at saka tatay nyo? Dahil yung nanay ko po, kilala po ako noon. Tapos linayo niya rin po ako doon kay tatay. Dahil ano na nga po. May? Iba na po yung pag-isip. Nasira na po yung... Sino bang nauna nila ni nanay at saka ni tatay mo na medyo lumihis yung pag-iisip? Sino po ba ang nauna? Sabay po sila. Ha? Sabay po. Sabay po sila. O payong Merwin, pakikuha ng payong doon. Sabihin mo sa kasama namin. Sa kasama namin. So ngayon, mga kabay, nalungkot ako. Kasi sabay po pala si Tatay Ronnie, no, at saka si nanay niya na nawalan ng, sabihin na natin sinasabi lang na murit, no? Kasi nga meron namang dahilan. Maitanong ko lang, ano bang dahilan bakit sinasabi lang na siraan ng bait or namurit ang mga magulang mo? Anong dahilan? Ewan po. Hindi rin namin alam po, yun ang sinasabi nila. Ha? Yun ang sinasabi nila po. Pero sa akin lang, si Tatay Ronnie okay naman. Wala namang problema sa kanya. Wala nang problema po sa kanya. Nagtatanim lang po yan. Napakasipag, ang daming tanim doon. Kuya Binbin, sabi mo kanina, hindi ka kilala ng tatay mo. Kasi hindi ka na minsan nagkita. So, ibig sabihin, ngayon, first time mo makaharap si tatay mo? Or nakikita mo na siya lang ang hindi kanya kilala? Alam mo na ang tatay mo si Tatay Ronnie. Ang alam mo, nagpakilala ka ba sa kanya? Hindi po. Nahiya ko, baka sabihin niya sa akin po, hindi niya ako ano. Hindi ka lumapit sa kanya na pag nakikita mo, tatay, ako yung anak mo. At hindi rin alam ni Tatay Ronnie na isa ka sa mga anak niya. Hala. Ako po yung hindi niya talaga alam po, tsaka yung bunso namin. Tsaka yung, ay tatlo kami po, yung pangalawang bunso, tsaka
yung bunso. Tapos ako. So meron siyang mga anak katulad sa'yo na hindi pa niya nakita, na hindi niya kilala. Kami po si Gaygay. Okay, sige. Okay, pero pag tanungin ko si Tatay Ronnie, may mga pangalan siyang nababanggit. Yun nga lang, mali-mali din yung iba. No, merong pangalan na katulad ngayon, hindi niya nasasabi na merong Marwin, Johnson ang pagkaalam niya. Okay, sige. No? Naabutan kami sa gitna ng naabutan kami ng ulan mga kami sa gitna ng bundok. Wala na kaming choice, alangan tatakbo pa kami, no? May dala-dala tayong payong mga kabayan. Kaya dito na lang talaga bago kami bababa mamaya. Kasi ganun din, sa lubong namin yung ulan, mababasa din kami. Okay, sige. Tawagin ko ngayon si tatay mo, ha? Mga kabayan, ngayon lang sila magharap. One-on-one mag-uusap ang mag-ama. Si Kuya Binbin, alam niya, aware siya na ang tatay niya si Tatay Ronnie. Kasi iniwan siya, 3 years old doon sa lula niya. At nagpaalam lang ito si Tatay Ronnie at ang kanyang misis na si Nanay Tere, no, ay mag-igib. Mag-igib lang daw po sila, pero hindi na bubalik buhat nung 3 years old sila hanggang ngayon muling pagkikita nila ni Tatay Ronnie, mga kabayan. Kaya si Tatay Ronnie, mga kabayan, nandito ngayon sa harapan ko, wala siyang imik. No? Dahil hindi niya kilala yung anak niya eh. Pero siya, alam ko na yung puso ni Kuya Binbin na tatay niya yun. Tanong ko muna sa kanya, mga kabayan, sino ito? Ha? Ha? Anak mo hindi? Anak mo hindi? Ano? Anak ka daw niya. Anong pangalan? Hindi. Lagyo mo daw. Anong pangalan? Binbin. Binbin. July, Bentot, Binbin. O pangatlong anak mo. Pinatanda. Doon, balag ng para. Kung minta ko. Nung maliit pa daw siya, iniwan mo doon tapos hindi ka na bumalik. Alam namin yan, Kuya Ben, kung anong naramdaman mo. Okay lang, okay lang. Diyos ko, pati ako, mga kabay, napaiyak na rin. Pangatlong anak mo, si Kuya Binbin. Masaya ka na, si Kuya Binbin, pangatlong anak mo. Kuya Bin, ano ngayon sa pakiramdam mo? Talagang bumuhos ang luha mo. Ramdam ko yung pangulila sa tatay. Kanina pa kita pinagmasdan, no, na nakatingin ka sa tatay mo. Ano ngayon sa pakiramdam mo, Kuya Bin, na nakita mo na ng harap-harapan? 3 years old ka palang iniwan, pero ngayon nayakap mo na, nakausap mo na. Ano ngayon sa pakiramdam mo ngayon, Kuya Bin? Ano ngayon sa pakiramdam? Masaya ka ba na nakita si tatay mo? Masaya po. Kahit man pinagdarda na pagpagpunta ng Diyos, parang maglalakas. Daw kan nagkawalay. Hindi patanda na siya. Ay, napaiyak ako. Sorry. Pinigil akong umiyak. Pero sabi nga ni Kuya Bin, lagi niyang pinagdarasal yung pamilya niya na Nung nag-asawa ko, nung nakapag-asawa ko, nanganak kong tatay mo. wala man makapagsalita ko, mga biyanan ko. Kumbaga,
dinadasal mo na bago kayo mawala sa mundo na makita-kita kayo ng pamilya mo, lalo-lalo na yung tatay mo. Tapos nung kinasal daw sila mga kabayan, wala daw yung nanay niya, wala daw yung tatay niya. Kasi nga po, kumbaga hindi sila nagkakilala, no? At nag-aalangan. Dahil syempre may depression si Tatay Ronnie, may problema ang pamilya. Pero ngayon, no, ay yung dasal ni Kuya Vince na sana pagtagpuin sila ng Panginoong Diyos. At ito na nga po, no, sorry Tatay Ronnie, umiyak ko, hindi ko talaga nakayanan yung pagtatagpo nyo ngayon. Kasi sabi ko nga, hindi ako iiyak sa harapan ni Tatay Ronnie. Ang gusto kong umiyak, pero hindi ko nagawa. Pero ngayon, Tatay Ronnie, sorry. Grabe nadala talaga ako sa emosyon, no, sa buhay nyo na mag-ama na nawali ng matagal na panahon dahil sa problema na ni tatay, ni nanay. Kasi maliit pa pala si Marwin, no, na nagkaroon na sila ng problema po mga kabayan, na nagka-trauma si Tatay Ronnie, nagka-trauma din po yung mother nila, tapos sila, yung mga panahon na maliliit pa sila ni Kuya Binbin at saka ni Kuya Marwin mga kabayan, na iniwan sa lula, no, and then hindi na binalikan kasi nagsimula na rin po yung mga kabayan yung depression na mag-asawa na sabay sila. Kaya ganun pa man, no, at least nawala yung tampo dyan sa puso at pangungulila sa puso yung dalawa. Anong mensahe mo ngayon sa tatay mo, Kuya Ben, na nakita mo na ngayon na yung pinagdarasal mo noon na ito na ngayon sa harapan mo? Salamat po. Papasalamat ako na nadalan niyo po siya dito. Pinakilala po ako. O, alam mo na ngayon, anak mo, magkakamukha kayo. Anak mo. Ha? Kilala mo na ngayon si Kuya Binbin. Kuya Binbin. Pangatlong anak. O, so ayan po mga kabayan. Ibig sabihin, Kuya Bin, nung kinasal ka, wala sila ni tatay mo. Siyempre, then hindi rin siya kilala ng asawa mo? Pinakilala ko na po kaso hindi na rin kilala. Pinakilala mo siya, pero sinasabi mo lang. O, pero hindi mo talaga pinakilala personal na yung ganitong pagtatagpo. Hindi nila nakita ng personal si tatay mo, sa asawa mo, anak mo at biyanan mo. So, pwede ba punta tayo sa inyo? At para ipakilala mo sa asawa mo, sa biyanan mo. Ngayon, ipagmamalaki mo na sa mga biyanan mo na may tatay ka. Buhay na buhay ng tatay mo, mabait ang tatay mo. At yung lolo nila, ay yung anak mo, ay meron pala silang ibang lolo. Nandyan pala si Lolo Ronnie. Okay? Punta tayo sa inyo. So, yun yung magandang pagtatagpo mga kabayan, no, na mangibabaw pa rin yung pagmamahal nila, yung pagiging anak at tatay. Siyempre, tanggalin na yung mga hinanakit, yung galit, yung tampo sa isa't isa. Basta magpatawad na lang ng bawat isa mga kababayan, no, talagang ganyan. Basta meron lang isa mga kababayan na marunong tumanggap ng pagkakamali, no, marunong humingi ng kapatawaran, marunong humingi ng tumanggap ng sorry, no, at yung isa naman ay marunong magtanggap ng pasensya, no, mangingibabaw yung unawa at pagmamahal sa pamilya mga kabayan tulad nito. O biro nyo po, ang gandang pagtatagpo, ganun pa man, no, pinagkait man sa kanila yung ilang dekada mga kabayan, pero yung dalangin ni Kuya Binbin na magkita din sila balang araw, ito na yun, natupad. O biro mo, si Kuya Ben ay nagdasal na balang araw magkita sila. So salamat, ay nagawa natin yung dalangin, isa sa mga anak ni Tatay Ronnie. Okay, so punta tayo ngayon sa bahay ni Kuya Ben. Saan bahay mo, Kuya Ben? Ito, tara, pasok tayo. Ayan. Diyos ko, inabot na kami ng ulan.
Mamaya naman tayo dyan. Oo. Ayan. Okay, so ayan po mga kabayan, umuulan. Pero yung mga mata namin, umuulan din, lumuluha din mga kabayan. Hindi ko talaga napigilan. No? Lumuha kami doon, nag-iyakan kami doon sa pagtatagpo ng mag-aama. Hindi biro yung nawala ng ilang taon. So ngayon, nandito na kami sa bahay ni Kuya Ben mga kabayan. No? At nabanggit nga sa akin kanina, ay kilala, sinasabi na tatay namin yan, pero hindi na nakita personally. So ngayon, ipakilala natin. Kuya Ben, nasaan mo yung asawa mo? Anong pangalan, Be? Shirley Ann. Oh, si Shirley Ann, ang asawa ni Kuya Ben at anak. Pang-ilang anak mo na yan? Pangalawa po yung Pangalawa. Ay, ayun, malaki ka na pala, Pino. Ay, very good na yan, malaki na yan, So, ayan pa nga nila ni Kuya Ben. Tatay Ronnie, may ipapakilala ako sa'yo. May pakilala ako sa'yo, si Kuya Ben, asawa ni Kuya Ben. Si Ate Shirley. Pare. Si Pare. Oh, Pare. Oh, Pare. Yan ang biyana ng anak mo ni Kuya Ben, si Mari. Ayan. Oh, masaya ka ba na nakita mo sila? Masaya. Oh, kasi po, siyempre, sino bang hindi masaya mga kabayan na nag-asawa na lang yung anak ni Tatay Ronnie na hindi sila nagkita. Kasi nga dahil sa problema po mga kabayan, no? Pati yung manugang niya, siyempre, ngayon lang nakita personally mga kabayan. Kaya hindi maiwasan natin na magiging emotion tayo mga kabayan dahil sa kanilang pagtatagpo. O at least kahit papaano, bago ang lahat mga kabayan ay nagkita-kita din sila dito. Diyos ko, alam niyo po itong bahay na ito mga kabayan, hindi ko rin alam. No, talagang dinagit ako ng mga malalaking agila at dito ako itinapon. Kasi may mga tao pala dito na kahit papaano pagdating ng panahon na magkita-kita tulad ng itong pamilyang ito. Kasi alam niyo po, itong bahay na nandiyan sa likuran, kay Tatay Tony and kay Nanay Lina po yan. Kung saan, yun po yung ating nabigyan ng bahay kubo. No, ito pala is apo na ni Nanay Lina sa pamangkin, ang asawa sa anak ni Tatay Ronnie. O, imagine ha, hindi ko buong akalain na isa sa mga apo ni Nanay Lina na naasawa pala sa anak ni Tatay Ronnie na si Kuya Binbin. Ay, alam mo, ang anak mo nag-guide din sa amin yan. Pangatlo. May pana din yung anak mo. Kaya lang, maliit sa'yo maragol. Aray ko. Sa'yo mararagol, no? So, ayan po mga kabayan. At least sa hapong ito, bago tayo nabutan ng ulan, dalawang anak ang nakausap natin ngayon. Kuya Ben and Kuya Marwin, sinadya ko po na hanapin kayo kung saan-saan. Sabi ko, bahala na, basta subukan ko hanapin kayo, itry kong hanapin kayo. No, yung lahat ng mga anak ni Tatay Ronnie, sana lahat din makipag-cooperate na tulad nyo. No? At alam ko naman, inaasam-asam nyo rin na gusto nyo rin makita ang tatay nyo. Nandito ako, hinahanap ko kayo. Kasi, alam nyo na may bahay na ngayon si Tatay Ronnie. Nakikita nyo? Napapanood nyo. Anong pakiramdam nyo nung napanood mo? Masaya po. Masaya. May bahay na siya. Maayos. Yes. So ngayon, nandito kami. Hindi ko talaga ginawa yung Thanksgiving or salo-salo doon hanggat hindi ko kayo nakita, no? So ngayon, isa sa mga anak niya, si Kuya Bintot, nandoon lang naman, si Kuya Ben and si Kuya Marwin, ay tatlo na kayo ang nakakausap ko. Ngayon, Kuya Ben and Kuya Marwin, sa Thanksgiving sa bahay ni Tatay Ronnie, nandoon kayo. Pwede ba kayo mag-imbitahan na magsalo-salo tayo doon sa house blessings na mag-banding tayo, magsalo-salo, magkainan tayo nakasama kayo, kompleto kayo mga anak at apo, asawa mo, pwede ba? Ha? Kukunin ko yung number nyo kasi pag nakausap ko na lahat ang mga kapatid mo ay mag-set na kaagad ako ng petsa kung anong date at para matawagan kayo na magkita-kita tayo, ha? Okay? Aatin kayo, ha? Punta kayo, ha? Di bali ako magbantay sa inyo doon. Ako nagmamayari ng kabundukan. Punta kayo doon, ha?
Okay, sige. So, ayan po mga kabayan, imbitahan po natin sila. Nandiyan yung asawa, nandiyan yung mga apo, kumpleto, para naman kahit papaano ay yung Thanksgiving, no? Kahit anong makain natin dyan, basta ang importante, masaya pag sulusuluhan natin kung anong maihanda natin. Kasi tulong-tulong tayo magluto, tulong-tulong tayo in everything para sa kasiyahan ng pamilya ni Tatay Ronnie at sa mga anak ni Tatay Ronnie, mga kabayan. Okay, so masaya na kayo ngayon dalawa. Ha? Ikaw, Kuya Mar. Diyos ko, magtatay nga kayo, oh. Oh, magtatay, pare-parehas ang height. Walang lumagpas, walang nabitin na height, pare-parehas talaga. So, ayan po mga kabayan, abangan nyo po, may dalawa na tayong kapatid or tatlong magkakapatid na nakausap natin bukod ay kasama na doon si Kuya Bentot, Kuya Ben, and Kuya Marwin. So, salamat. Tingnan mo si Tatay Ronnie, inahip. Sige na, mag-ano. Bakit ano nangyari sa puso mo? Ha? Lumuwang na dahil nakita mo na yung mga anak mo? Nabawasan na? Ha? Hindi. Bugbugin. Hindi bugbugin. Mahal ka nga namin, tapos bugbugin. Hindi ka nga namin kinurot. Aday! Hindi ka nga namin kinurot, bugbog pa kaya. Ikaw talaga. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.